الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ngayon gabi ng Saturday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig pati na ang ating tagapagsalita na si Sheikh Muhammad Al-Fayyid Naga. At siya po ay isang daiya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. Ang kanyang talakayan ay Reality of Unity in Islam. So hindi na po natin papatagalin ang gabing na ito. Ang oras ay atin na pong ibibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. الحمد لله الذي جعل للسماء حرسا من الملائكة وأبراجا وأنزل من معصراتها ماء ثجاجا وبسط الأرض فسلك فيها سبلا فجاجا أشهد أن لا إله إلا الله جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا فأنزل على عبده الكتاب نذارة وبشارة فلا ترى فيها اعوجاجا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان داعيا إلى الله بإذنه على نور منه وسراجا اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان فرادا وأمما وأفواجا أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى خلق الناس على الحنيفية السمحة مجتمعين عليها غير متفرقين قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Ang lahat ng pagpupuri ay para sa Allah na siyang naglagay ng mga anghel bilang mga tagapagbantay ng kalangitan at mga bituin bilang mga palatandaan. Siya rin ang nagpadala mula sa ulap ng tubig ulan na bumubuhos ng masagana at naglatag ng kalupaan at gumawa rito ng mga malalawak na daanan. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah, na siyang gumawa para sa bawat sambayanan ng batas at malinaw na pamamaraan na dapat tahakin. Ibinaba niya sa kanyang alipin ang banal na aklat bilang isang babala sa mga hindi naniniwala at magandang balita para sa mga mananampalataya. At wala kang makikitang anumang pagkakabaluktot o pagkakamali mula rito. Ako rin ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at huling sugo. Ang siyang naging isang tagapag-anyaya tungo sa Allah sa pamamagitan ng kanyang kapahintulutan na may liwanag mula sa kanya at bilang isang maningning na ilaw. O Allah, ipagkaloob mo po ang pagpapala at kapayapaan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gayon din sa kanyang angkan, sa kanyang mga kasamahan, at sino mang sumunod sa kanila ng may kabutihang loob bilang mga individual, sambayanan, o marami pang mga pangkat. Pagkatapos nito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bago tayo pumasok sa mismong mawdu', talakayan ng ating muhadara sa gabing ito, hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na gawin niya ang lahat ng salitang bibigkasin natin at mga gawang ating isinasagawa na gawin niya itong para sa kanya lamang, walang ibang pakay mula rito maliban sa kanyang kaluguran. Ang pangalawa ay ang inyong lingkod ay hindi masyadong sanay sa pagsasalita ng wikang Filipino. At ang muhadara na ito ay aking sinulat sa lingwaheng Arabi
At humingi ako ng tulong sa ibang mga masyayikh, si Sheikh Mufrid Guru, wafaqahullah, na siyang tumulong sa akin sa translate ng muhadarang ito. Pagkatapos nun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ating tandaan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang nilikha ang sangkatauhan ayon sa tuwid at madaling relihiyon, ang Islam. Yun ang tinawag sa lugha Arabiya na al-Hanifiyyah as-Samha, ang relihiyon ng Ibrahim alayhis salam. Na sila noon, ang mga tao ay nagkakaisa rito at hindi pa nagkakawatak-watak. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa ayang ating binasa, ang sangkatauhan noon ay iisang pamayanan na sumasamba lamang sa Allah bago sila nagkawatak-watak, at ang Allah ay nagpadala ng mga propeta bilang tagapaghatid ng magandang balita at tagapagbabala. At sa kanila ay ibinaba o ipinahayag ang kasulatan, yun ang mga aklat na galing sa Allah, sa katotohanan upang maghatol sa pagitan ng mga tao hinggil sa anumang kanilang ipinagkaiba rito. At walang ipinagkaiba rito sa kasulatan malibang yaong mga pinagkalooban nito ang mga Hudyo at mga Kristiyano, pagkaraang dumating sa kanila ang mga malilinaw na katibayan na nagbunga ng matinding paninibugho sa isa't isa. At pinatnubayan ng Allah yaong mga naniwala sa katotohanan hinggil sa anumang kanilang ipinagkaiba rito sa pamamagitan ng kanyang kapahintulutan. At ang Allah ay nagpapatnubay sa sino mang kanyang nais sa isang matuwid na landas. Diyan natapos ang aya. Sinabi ng mga tagapagpaliwanag ng Tafsir al-Muyassar hinggil sa aya na ito, ang mga tao raw noon ay iisang pamayanan na nagkakaisa sa paniniwala sa Allah. Pagkatapos ay sila'y nagkaiba-iba sa kanilang relihiyon. Kaya't nagsugo ang Allah ng mga propeta alayhimussalam upang anyayahan sila sa kanyang relihiyon bilang tagapaghatid ng magandang balita para sa mga tumalima sa Allah ng gantimpala ng paraiso at bilang tagapagbabala sa mga tumanggi at sumuway sa kanya ng kaparusahan ng impyerno. Kasama ng mga propeta ay ipinahayag niya ang mga aklat na mula sa langit ng may katotohanan, nataglay ang mga batas at gabay upang maging pamantayan ng paghatol sa pagitan ng mga tao sa mga bagay na kanilang pinagtatalunan. At walang nagtalo o lumaban sa katotohanan tungkol kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang aklat maliban sa mga binigyan ng Allah ng Taurah. At batid na nila ang mga malinaw na patunay at batas na naroon. Ngunit dahil sa kanilang paglabag at pagkainggit, sila ay lumihis. Kaya sa kanyang kabutihang loob, pinatnubayan ng Allah ang mga mananampalataya upang makilala ang katotohanan at matukoy ang kamalian at maunawaan kung saan sila nagkakaiba. At ang Allah ang naggabay sa sino mang kanyang nais mula sa kanyang mga alipin tungo sa tuwid na landas. Sa Sahih Muslim mula kay Iyad ibn Himar al-Mujashi'i radiyallahu an, isa sa mga sahaba, kanyang sinabi na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isang araw sa kanyang khutbah ay nagsabi, sinabi niya sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang aking Panginoon ay nag-utos sa akin na ituro sa inyo ang mga bagay na hindi ninyo nalalaman mula sa itinuro niya sa akin sa araw na ito. Bawat kayamanang ipinagkaloob ko sa isang alipin, ito ay hadith Qudsi na iniuulat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam galing sa Allah. Sinabi ng Allah,
bawat kayamanang ipinagkaloob ko sa isang alipin ay pinapahintulutan, halal. Ang maiintindihan natin dito sa hadis na ito, na ang asal, ang original na hukom sa isang bagay ay ang hil, ang kanyang pagiging halal. Ang dugtong ng hadith, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at katotohanang nilikha ko ang aking mga alipin, sinabi ng Allah, at katotohanang nilikha ko ang aking mga alipin na lahat ay nasa likas na kalinisan, ang fitra. Subalit dumating sa kanila ang mga syaitan at inilayo sila mula sa kanilang relihiyon. Ipinagbawal nila sa kanila ang mga bagay na aking pinahintulutan at iniutos sa kanila na magtambal sa akin nang wala akong pinapahintulutang katibayan. Yan ang nas ng Hadith al-Qudsi. Mga kapatid, katotohanan ang orihinal o likas na kalagayan ng mga tao ay sila ay nasa pananampalatayang Islam. At sila ay isinilang sa fitrah na inilagay ng Allah sa kanilang mga puso. At ayon sa hadith mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawat sanggol ay ipinanganak sa fitrah. Ngunit ang kanyang mga magulang ang nagpapalaki sa kanya bilang isang Hudyo o Kristiyano o Majusi, yung mga taong sumasamba sa apoy. Isinalaysay ang hadith na ito ni na Bukhari at Muslim rahimahumallah. Matapos ang mga tao ay nagwatak-watak at nahati sa iba't ibang relihiyon at sekta, isinugo ng Allah ang kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang anyayahan silang muli sa tunay na relihiyon ng Allah at upang itaas ang watawat ng tauhid, ang kaisahan ng Allah, ang relihiyon ng Ibrahim alayhi salam na noon ay halos maglaho na. Dahil dito, ginawa ng Allah na ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam ang panghuli sa lahat ng mga kapahayagan. Ibinaba niya sa kanya ang Quran at ginawa itong tagapagbura o nasikh, tagapagbura sa mga naunang kasulatan na galing sa Allah, at tagapangibabaw, muhaimin. Sabi ng Allah sa Quran, wa muhaiminan alay, tagapangibabaw sa lahat ng relihiyon. Kaya't hindi tatanggapin ng Allah ang anumang relihiyon maliban sa kanyang relihiyon, ang Islam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sino mang humanap ng ibang relihiyon bukod sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya at sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Noong panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga Muslim ay nagkakaisa sa gabay at sa tunay na relihiyon. Wala silang pagkakabahabahagi hanggang sa nabuksan ang pintuan ng mga fitna, mga pagsubok, sa pamamagitan ng pagpaslang sa Al-Faruq, ang pinuno ng mga mananampalataya, si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Mula noon, lumitaw ang mga bid'ah, mga pagnanasa at pansariling kagustuhan, ang hawa, at dumami ang mga pagtatalo o pagkakaiba. Dumami rin ang mga sekta o mga grupo na dumungis sa kadalisayan ng Islam at sumira sa kagandahan ng Sunnah. Ito ay bilang katuparan ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi nagsasalita ayon sa kanyang sariling nais, kundi ayon lamang sa kapahayagan mula sa Allah. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, افترقت اليهود إلى 70 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة
كلها في النار إلا واحدة قيل من هم يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Ang mga Hudyo raw ay nahati sa 71 sekta. At ang mga Kristiyano ay nahati sa 72 at ang umma na ito ay mahahati sa 73 sekta. Lahat sila ay sa impyerno, mapapasa apoy maliban sa isa. Tinanong ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sino po sila o sugo ng Allah? Man hum ya Rasulullah? Sinabi niya, sila ang mga taong nasa parehong landas na kinalalagyan ko at ang aking mga sahaba radiyallahu anhum. Dahil dito, namukod tangi ang Ahlus Sunnah wal Jama'a, ang mga taong sumusunod sa mga hadith at athar, mga salaysay ng mga sahaba at sumunod sa yapak ng mga salafus salih, ang mga naunang matutuwid na henerasyon mula sa mga sahaba radiyallahu anhum at mga sumunod sa kanila ng may kabutihan. Sila ang mga pinakapalad sa katotohanan, sapagkat ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay naaangkop sa kanila. Yaong mga nasa parehong landas na kinalalagyan ko, ma ana alayhi al-yawm, at ng aking mga sahaba wa ashabi. Dahil dito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, karapat dapat silang tawaging al-firqatun najiyah, ang maliligtas na grupo, o at-ta'ifa al-mansura, ang nananagumpay na grupo, o di kaya ay ahlul hadith wal athar, ang mga tagasunod ng hadith, mga salita ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga athar, mga salaysay ng mga sahaba. Gayun din, nakarapat dapat silang tawaging as-salafiyun, ang mga taong sumunod sa mga salafus salih, o di kaya naman ay ang Ahlus Sunnah wal Jama'a, ang mga tunay na tagasunod ng sunnah at nagkakaisa sa katotohanan. Dahil ito ay mga makatarungang tawag, mga totoong pangalan nila. Ating tandaan, ang layunin ng mga pangalang ito ay upang itangi sila mula sa mga grupo na lumihis sa tuwid na landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat bawat isa sa mga grupong iyon ay nagsasabing sila ay nasa Islam at nasa tamang landas. Ngunit ang tunay na nasa katotohanan ay ang sumusunod sa pamamaraan ng mga salafus salih. Ang kanilang pagkakaisa, ang kanilang jama'a ay pagkakaisa sa maliwanag at dalisay na sunnah, hindi sa mga bid'a at sa pansariling kagustuhan. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang marangal na aklat na tayo ay maging iisang ummah sa ilalim ng Islam. Sinabi niya, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah, o kayong mga sumasampalataya, matakot kayo sa Allah ng tunay na pagkatakot. Ittaqullaha haqqa tuqatih, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Huwag niyong hayaan na kayo ay datnan ng kamatayan maliban na kayo ay tunay na mga Muslim. Sinabi rin niya subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Katotohanan, ang tunay na mga magkakapatid ay yaon lamang mga naniniwala sa Allah. Kaya gumawa ng pakikipagkasundo sa inyong mga kapatid at matakot kayo sa Allah upang kayo ay kanyang kahabagan. Sa unang talata, unang aya, ipinag-utos ng Allah sa kanyang mga alipin na matakot sa kanya at manatiling matatag sa Islam hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay, upang sa pagharap nila sa Allah ay sila ay tunay na mga Muslim. Sapagkat ang sino mang namuhay sa isang kalagayan, isang bagay, ay karaniwang namamatay sa ganong kalagayan. Sa ikalawang talata naman, ikalawang aya, ipinaliwanag ng Allah na ang tunay na pagkakapatiran
ay yaong itinayo o itinatag sa pananampalataya sa Allah at pagmamahalan alang-alang sa Kanya. Ipinag-utos din niya na ayusin ang alitan sa pagitan ng bawat isa at iwasan ang mga sanhi ng pagkamuhi, pag-aaway at alitan sa pagitan ng mga mananampalataya. Sapagkat ang pagkakapatiran alang-alang sa Allah at ang pag-aayos ng alitan ay bahagi ng pananampalataya at takot sa Allah, na kung saan kapag ito ay isinakataparan ng mga tao, sila'y magkakamit ng pagkalugod at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang basta-bastang pagkakaisa ay hindi kailanmang naging kapuri-puri o layunin sa sarili nito. Ang tunay na layunin ng pagkakaisa ay ang pagkakaisa sa bagay na iniutos ng Allah na pagkaisahan at panghawakan ng mahigpit. At doon lamang magiging kapuri-puri ang pagkakaisa. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. At hawakan nyo ng mahigpit ang lubid ng Allah nang magkakasama at huwag kayong maghihiwa-hiwalay. Ang ibig sabihin nito ay manatili kayong mahigpit na nakakapit sa aklat ng inyong Panginoon at sa patnubay ng inyong propeta sallallahu alaihi wasallam. At huwag kayong gumawa ng mga bagay na magiging sanhi ng inyong pagkakabahagi o ng pagkakabuo ng iba't ibang mga sekta at grupong lumihis sa patnubay ng Quran at ng Sunnah. Sinabi ng Allah, شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Kanyang itinakda para sa inyo sa relihiyon ang anumang kanyang inihabilin kay Nuh at anumang aming ipinahayag sa iyo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang anumang inihabilin kina Ibrahim at Musa at Isa alayhimussalam upang itatag ang relihiyon at huwag kayong magkawatak-watak rito. Hindi lamang ipinagbawal ng Allah ang pagkakawatak-watak, bagkus ipinag-utos din niya sa kanyang mga alipin na ang anumang hindi pagkakasundo ay dapat isangguni o ibalik sa Quran at sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah Azza wa Jal, وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. At kung kayo ay hindi magkasundo hinggil sa anumang bagay, inyong isangguni ito sa Allah at sa kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam, kung tunay nga na kayo ay naniniwala sa Allah at sa huling araw. Iyan ang pinakamabuting paraan at higit na makahulugan bilang paliwanag. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kaya ang tunay na diwa ng pagkakaisa sa Islam na siyang ipinahayag ng Quran at ng Hadith ay ang mahigpit na pagkapit ng mga Muslim sa Quran at sa Sunnah, ayon sa pangunawa at pagsasabuhay ng unang henerasyon ng umma na ito, at pagsangguni sa Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwing may pagkakaiba o hindi pagkakasundo, sa pamamagitan ng panunumbalik sa kanyang banal na aklat, ang Quran, at sa kanyang sugo, sallallahu alaihi wasallam, ng direkta noong siya ay nabubuhay pa, at sa kanyang sunnah pagkatapos ng kanyang pagpanaw, sallallahu alaihi wasallam. At ang hindi pagsalungat sa landas ng mga mananampalataya, ang mga sahaba radiyallahu anhum, ni paglihis sa kanilang pamamaraan. Ang tunay naman na pagkakawatak-watak, mga kapatid, ay ang pagsuway ng mga tao sa kitab ng Allah at pagsalungat nila sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o pagsunod nila sa ibang landas bukod sa landas ng mga mananampalataya o paglihis nila sa kanilang pamamaraan. Kasama rin rito ang pagbuo ng kanya-kanyang grupo at sekta, mga pangkat,
na kung saan bawat isa sa kanila ay natutuwa at ipinagmamalaki ang taglay nilang panig o pananaw. Sumpa man sa Allah, wallahi al-azim, ito ang tunay na pagkakawatak-watak kahit patila sila ay nagkakaisa sa panlabas na anyo. Kaya naman, hindi kailanmang pinuna ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsalungat ng mga taong nasa katotohanan sa mga tagasunod sa kamalian at kaligawan. Kahit na sila, ang mga nasa kamalian ay nasa marami o tila mas malalakas at makapangyarihan kaysa sa mga nasa katotohanan. Sinabi ng Allah, tabaraka wa ta'ala, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Sinabi ng Allah Azza wa Jal, at panatilihin mo ang iyong sarili o Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagtitiis o pagtitimpi sa pamamagitan ng pagiging kasama ng mga nananalangin sa kanilang Panginoon sa umaga at hapon. Kanilang hinahangad ang kanyang mukha, ang kanyang lugod. At huwag mong hayaang sila ay makaligtaan ng iyong mga mata, sanhi ng pagnanasa sa kinang ng mga makamundong buhay. At huwag kang sumunod sa sino mang ang puso ay aming ginawang salat sa aming pag-aalala. At sumusunod sa kanyang pagnanasa. At ang mga gawain o tungkulin ay laging kinakaligtaan. Sinabi rin niya, tabaraka wa ta'ala, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Kaya ipahayag mo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng lantaran ang anumang mensahe na ipinag-utos sa iyo at ikaw ay lumayo sa mga nagtatambal sa Allah Azza wa Jal. Kanya ring sinabi, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. At kung ang iyong susundin ang halos karamihan sa kalupaan, ikaw ay kanilang ililigaw mula sa landas ng Allah. إِيَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Sila ay walang sinusunod maliban sa mga pag-aakala at katotohanan na sila ay mapaghaka-haka lamang. Kabilang sa mga nagpapatunay nito ay pinangalanan ng Allah ang kanyang aklat bilang Al-Furqan, ang pamantayan, o ang tagapaghiwalay, o tagapagbukod, sapagkat ito ay naghihiwalay ng malinaw sa pagitan ng katotohanan at kamalian. At ito rin ang naglilinaw ng tuwid na landas ng patnubay at ng mga daan ng bid'a at kawalang pananampalataya. Sinabi din ng Allah, mapagpala ang Allah na siyang nagbaba o nagpahayag ng pamantayan, ang Furqan. Tabarakalladhi nazzala al-Furqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Mapagpala ang Allah na siyang nagbaba o nagpahayag ng pamantayan, ang Furqan, na ito ang Al-Quran, sa kanyang alipin, ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upang siya ay maging tagapagbabala para sa lahat ng mga nilikha. Nabanggit sa hadith na isinalaysay ni Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma na dumating ang mga anghel sa propeta sallallahu alaihi wasallam habang siya ay natutulog. Sinabi ng ilan sa kanila, huwa naimun, huwa naim, siya ay natutulog. At sinabi naman ng iba, ang kanyang mata, al-ainu naima, wal qalbu yaqdhan. Ang kanyang mata ay natutulog, ngunit ang kanyang puso ay gising. Kaya sinabi nila, ang inyong kapatid, ibig sabihin si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng mga malaika, ang inyong kapatid ay may kahalintulad. Kaya't bigyan ninyo siya ng isang talinhaga o halimbawa.
Sinabi ng ilan sa kanila, tulog siya. Sinabi ng iba, tulog ang mata, ngunit gising ang puso. Kanilang tinutukoy ang sallallahu alaihi wasallam. Sabi nila, ang kahalintulad niya ay isang taong nagtayo ng isang bahay at naghanda roon ng isang malaking handaan. Nagpadala siya ng isang sugo upang imbitahan ang mga tao. Kaya ang sino mang tumugon sa paanyaya ng sugo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay papasok sa bahay at kakain mula sa handaan. At ang sino mang tumanggi ay hindi makakapasok sa bahay at hindi makakakain mula sa handaan. Pagkatapos ay sinabi ng mga malaika, ipaliwanag ninyo ito sa kanya upang ito'y kanyang maunawaan. Muli sinabi ng ilan sa mga malaika, tulog siya. At ang iba ay nagsabi, tulog ang kanyang mga mata, ngunit gising ang kanyang puso. Pagkatapos sinabi nila, ang bahay ay ang paraiso, na nilikha at ginawa ng Allah. At ang sugo na inutusan upang mag-anyaya ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sino mang tumalikha kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sumunod sa Allah. At ang sino mang sumuway sa kanya ay sumuway sa Allah. Ang shahid, ang titingnan natin dito sa hadis na ito, ay ang salita ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Muhammadun farqun bainan nas. Sa isang riwaya, wa Muhammadun farraqa bainan nas. Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang siyang naghati sa mga tao. Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pamantayang naghihiwalay sa mga tao. Ang kanyang mensahe ang naging dahilan ng pagkakabukod ng mga sumunod sa katotohanan at ng mga tumanggi rito. Itong hadith ay sinalaysay ni Al-Bukhari, At-Tirmidhi, Ad-Darimi, rahimahumullahu ajma'in. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mula sa mga naunang paliwanag ay naging malinaw na ang kapuri-puring pagkakaisa ay yaong pagkakaisa na naaayon sa kagustuhan at kaluguran ng Allahu Tabaraka wa Azz. At ang kanyang kaluguran ay nasa mga bagay na naaayon sa kanyang kagustuhan na matagpuan sa Quran at sa Sunnah. Samantalang ang kinasusukamang pagkakawatak-watak ay yaong pagkakabahabahagi sa sekta at grupo at ang pagkakaiba sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kailangang maunawaan na ang pagkakawatak-watak dahil sa katotohanan at pagtanggi o pagsalungat sa kamalian at mga tagasunod nito bilang relihiyon ng Allah. Ang pagtaguyod o pagkakaroon ng alwala wal bara ay ng pagsasabot sa relihiyon ng Allah. La yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwafun man hadda Allah wa rasulahu law kanu abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم الناس تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Sinabi ng Allah, hindi mo matatagpuan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang mamamayang naniniwala sa Allah at sa huling araw na siya ay nakikipagkaibigan sa mga sumasalungat sa Allah at sa kanyang sugo, alayhi salatu wassalam, kahit sila ay kanilang mga ama o kanilang mga anak o kanilang mga kapatid o kamag-anak. Sila yung kanyang tinadaan ng katatagan ng iman, pananampalataya sa kanilang mga puso, at sila ay pinatatag ng ruh, ang liwanag at patnubay mula sa kanya. Sila ay kanyang papapasukin sa mga hardin ng paraiso na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos. Sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan. Ang Allah ay lubos na nasisiyahan sa kanila
at sila rin naman ay nasisiyahan sa Kanya. Sila yaong mga kaanib o alagad ng Allah. Katotohanan yaong mga kaanib o alagad ng Allah, sila ang mga magtatagumpay. Kaya gawin natin ang ating pagkakaisa at pagmamahal ang wala na sa Quran at sa Sunnah at sa mga tagasunod nito. Ating din gawin ang pagkakabahabahagi at pagkamuhi o paglayo ang albara laban sa sinumang sumasalungat dito. May ilang mahahalagang bagay na nararapat bigyang diin. Una, ang pagtamo ng pagkakaisa ng ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay imposibleng makamtan ibang bumalik tayo sa tamang paniniwala, aqida, at matuwid na pamamaraan ang manhaj. At itaboy ang anumang sumisira rito gaya ng mga bid'a, mga pagbabago o pagdaragdag sa relihiyon. Sinabi ng dakilang sahabi na si Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Sumunod kayo. Ibig sabihin, sumunod kayo sa Quran at sa Sunnah at huwag kayong mag-imbento ng bago sa relihiyon, ng mga bid'a, sapagkat ito ay sapat na para sa inyo. Sinabi rin ng kilalang scholar na si Al-Imam Malik bin Anas, rahimahullah, ang imam ng Madina, la yasluhu akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Hindi matutuwid ang huling bahagi ng ummah ito maliban sa pamamagitan ng bagay na siyang tumuwid sa unang bahagi nito. At ang tumuwid sa unang henerasyon ng ummah ay ang Quran at ang Sunnah, hindi ang pag-aanyaya tungo sa mga grupo o sekta na magkakawatak-watak, mga bagong paniniwala na naimbento lamang o mga bulok at silang pamamaraan na lumihis sa katotohanan. Pangalawa, ang mga taong nasa katotohanan, ang ahlul haq, ay maaaring maging marami o kakaunti. Kaya't ang tunay na sukatan ay ang pagsang-ayon sa dalil at hindi ang bilang ng mga tao. Kaya kung ang ahlus sunnah wal jamaah ay kakaunti sa isang panahon o isang lugar, ang katotohanan ay nananatiling nasa panig pa rin nila at naaangkop o tumutugma sa kanila ang salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a, o fi ba'd al-riwayat kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Sinabi niya, nagsimula ang Islam bilang isang bagay na tila banyaga, hindi kilala ng mga tao. At ito ay babalik na magiging banyaga muli, gaya ng kung paano ito nagsimula. Kaya't mapalad ang mga itinuturing na banyaga o ang mga ghuraba. Sinabi rin ng Allah, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Kung iyong susundin ang halos karamihan sa kalupaan, ikaw ay kanilang ililigaw mula sa landas ng Allah. Sila ay walang sinusunod maliban sa mga pag-aakala at katotohanan, sila ay mapanghaka-haka lamang. At kung ang ahlus sunnah wal jamaah ay marami, ang katotohanan ay nasa panig pa rin nila. At tumutugma sa kanila ang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajma'u Allahu ummati ala dalala. Katotohanan hindi titipunin ng Allah ang aking ummah, o sinabi niya ang ummah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang riwaya, ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kaligawan, ala dalala. Hindi titipunin ng Allah ang ummah na ito sa kaligawan. At ang kamay ng Allah, ang kanyang tulong, itong mga sifa, mga description na nababanggit sa Quran at sa Sunnah patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang mawqif, ang
paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah rito ay ating paniniwalaan tulad ng salaysay dito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o pagkabigkas nito sa Quran nang hindi natin papalitan ng makna, hindi natin iibahin ng makna o hindi natin papawalain ang makna. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kamay ng Allah, ibig sabihin nito ay ang tulong ng Allah. Ngunit hindi nito na papawalang bisa na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay may kamay, tulad ng pagsabi niya rito, mga kamay na nababagay sa kanya, wala siyang katulad. Ang kamay ng Allah, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay nasa jama'a, ang nagkakaisa sa katotohanan. Kaya walang salubatan sa mga dalil na ito. Sa ay ang pagsang-ayon sa mga dalil, Quran at ang Sunnah, hindi ang dami o kaunti ng mga tao. Sinabi ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, sahabiyul jalil, ang tunay na jama'a ay ang sumasang-ayon sa katotohanan kahit ikaw ay mag-isa. Al-jama'atu ma wafaqa al-haqq wa in kunta wahdak. Sinabi din ni Nu'aym ibn Hammad rahimahullah, kapag ang jama'a ay nasira o naligaw, manatili ka sa pinanghawakan ng jama'a bago sila masira o maligaw, kahit ikaw ay nag-iisa, sapagkat ikaw ang tunay na jama'a sa oras na iyon. Ito ay binanggit ni Al-Bayhaqi at ng iba pa. Ang ikatlong punto, at maaaring ito na ang ating bibisin dito insyaAllah, ang kamalian ng prinsipyong itinaguyod ng grupo Muslim na kanilang magtulungan tayo sa mga bagay na ating pinagkakasunduan at magpatawaran tayo sa mga bagay na pinagkakaiba-ibahan natin. Tinawag nila itong Al-Qa'ida Al-Zahabiyya, ginintuang prinsipyo. Ngunit ang katotohanan, ito ay isang sira at maling prinsipyo. Sapagkat ipinag-utos sa atin ng Allah na mag-utos ng kabutihan at magbawal ng kasamaan. Gaya ng sinabi niya sa Quran, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. At hayaang magkaroon mula sa inyo ng isang mabuti at huwang pamayanan, mag-aanyaya sa sangkatauhan ng kabutihan, nag-uutos ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan, at sila yung mga magtatagumpay. Sinabi rin ng Allah, tabaraka ismuhu, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Magtulungan kayo sa kabutihan at takot sa Allah, at huwag kayong magtulungan sa kasalanan at paglabag. Kaya ang tinatawag nilang ginintuang prinsipyo, Al-Qa'ida Al-Zahabiyya, ay hindi gininto, kundi kalawangin sa sukat ng katotohanan at ng Sharia. Dahil dito maraming mga kilalang ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaah ang mahigpit na tumutol sa prinsipyong ito. Ilan sa kanilang mga sinabi, tulad ng sinabi ni Sheikh Ahmad An-Najmi rahimahullah, هذه قاعدة باطلة. Ang prinsipyong ito ay batil, mali. Sinabi rin ni Sheikh Muhammad ibn Uthaymin rahimahullah, هذه قاعدة خشبية. Isa itong kahoy na prinsipyo, kasi kanila itong tinatawag na ginintuan. Ang Sheikh Muhammad bin Salih bin Uthaymin rahimahullah, kanila itong tinawag na kahoy na prinsipyo. Ibig sabihin, walang timbang, walang halaga. Sinabi rin ni Sheikh Abdullah al-Udayyan rahimahullah, isa itong bagong imbento. Qa'idatun min al-wad' al-jadid. Hindi ito kabilang, sabi niya rahimahullah, hindi ito kabilang sa mga prinsipyong itinatag ng mga unang ulama. Sinabi rin ni Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah, قال فوزان حفظه الله ووفقه،
هذه قاعدة طاغوتية. Isa itong tagut na prinsipyo. Gayon din, pinabulaanan din ito ni Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah sa isa sa kanyang mga fatwa, at ni Sheikh Rabi' ibn Hadi ibn Umayr al-Madkhali hafidhahullah wa waffaqah sa kanyang aklat na pinamagatang Nurus Sunnati wat Tawhid 'inda ahli al-Hadith. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naway kaawaan kayo ng Allah. Alamin ninyo na ang pagiging pinakamainam ng umma na ito ay nasa mahigpit na paghawak sa Quran at sa Sunnah, at sa pagsunod sa landas ng mga mananampalataya, landas ng mga sahaba radiyallahu anhum at ng mga tabi'un, at sa pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan. Maaari ding ang natalakay natin sa gabing ito ay maging gabay biidhnillahi ta'ala sa mga mananampalataya sa usaping napapanahon na hinggil sa digmaan sa pagitan ng Dawlatil Yahud was Sahayina, ang bansang hindi totoo, ang bansang Israel, at ang bansang Shi'i Rafidi, ang bansang Iran. Sinabi ng pinakatapat sa lahat na nagsasalita, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlal kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Kayo ang pinakamabuting pamayanan na lumitaw bilang halimbawa para sa sangkatauhan, sapagkat inyong ipinag-uutos ang kabutihan at ipinagbabawal ang kasamaan, at kayo ay naniniwala sa Allah. At kung ang mga angkan ng kasulatan, ahlul kitab, mga Hudyo at mga Kristiyano ay naniniwala lamang, ito ay higit sanang makakabuti para sa kanila. Kabilang sa kanila ay mga tapat na naniniwala, ngunit karamihan sa kanila ay mga suwayin. At ang Allah ang higit na nakakaalam. Wallahu ta'ala a'lam. Hinihiling ko sa Allah, ang Hayy, walang hanggang buhay, at ang Qayyum, ganap sa kanyang sarili at namamahala sa lahat ng nilikha, ang taglay, ang kadakilaan at karangalan, na kaawaan niya ang umma na ito at gabayan niya ito tungo sa tamang landas, at ipakita niya sa atin ang katotohanan bilang isang malinaw na katotohanan, at pagkalooban niya tayo ng pagsunod rito, at ipakita niya sa atin ang kamalian bilang isang malinaw na mali, at pagkalooban niya tayo ng pag-iwas dito, at huwag niyang hayaan na ito'y maging malabo sa atin, at dahil doon tayo ay maligaw. O Allah, ikaw ang pinakamaawain sa lahat ng mga maawain. Ibalik mo kami, gayon din ang lahat ng mga Muslim at ang kanilang mga pinuno, pabalik sa iyong aklat at sa sunnah ng iyong propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang maganda, maayos at ganap na pagbabalik. At ang huli naming pananalita ay alhamdulillah rabbil alamin. Ang lahat ng papuri ay para sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. هذا فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه بريئان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.